Pumasok kami sa isang restaurant. Sila na rin ang umorder ng makakain namin. Wala naman ako sa mood kumain dahil bago kami umalis kahit paano nakakain ako kasabay sila mommy. Leslie, gusto mo punta tayo ng bayan? Katulad ng ginagawa natin noon? Ani sa akin ni Olga. Hindi tayo maaaring pumunta sa ganoong lugar. Hanggat may nagtatangka sa buhay ni Ellie ay hindi tayo maaaring pumunta kung saan-saan. Wika ni Sylvia. Tama si Sylvia. Kapag nalaman na natin kung sino may galit sa akin, saka na lang tayo pumunta sa mga lugar na dati natin pinupuntahan. Wika ko at ngumiti ako sa kanila. Ay naku, salamat naman nakita rin kitang ngumiti. Ani Andrea. Dapat yata ay matuto ako na mas tatagan pa ang aking kalooban. Pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong kalimutan muna ang problema namin ni Felix. Wika ko at tinusok ko ang jumbo sausage nang bigla akong matawa. Oh, bakit ka natatawa? Nila. Hindi ko talaga mapigilan ang hindi matawa. Naalala ko lang naman kasi ang pinagagagawa namin ni Felix lalo na ang tungkol sa jumbo sausage. Mga panahong sobrang saya namin at wala kaming iniisip na kahit na anong problema. Well, maliban na lamang sa taong nagnanais akong mawala sa mundo. Wala, may naalala lang ako. Ani ko at muli akong natawa. Baka naalala niya yung jumbo sausage ni Felix. Siguro lagi niyang kinakagat yun. Pambibiro ni Andrea na ikinatawa naman nilang lahat. Namula namang bigla mukha ko sa tinura ng kaibigan ko. Kaya sa inis ko'y sinipa ko ang binti niya mula sa ilalim ng lamesa at pagkatapos ay hinampas ko pa ito. Bakit mo ko sinasaktan? Narigor na ikinagulat ko at sumili pa ako sa ilalim ng lamesa. Ganoon na lamang ang gulat ko nang makita kong nakataas pala ang dalawang binti ni Andrea na nakaekis sa upuan kaya si Rigor ang nasipa at nahampas ko. Sorry. Bulong ko sabay peace sign ko. Tawa sila ng tawa kaya napapailing na lamang ako. Kilala kita bestie, kaya alam ko na agad kung ano gagawin mo. Ani Adriana hindi tumitigil sa pagtawa. Inirapan ko na lamang siya at sinimulan kong kumain. Kahit kumain ako kanina ay nakakaramdam na rin ako ng gutom ngayon. Marahil ay dahil ilang araw na din naman akong hindi kumakain ng maayos. Kasalanan ko naman kasi. Pero tama sila, kailangan ko talagang maging matatag at ipakita sa kanila na kaya ko ang kahit na anong hamon ng buhay. Kung kinakaya ni Felix ang mawala ako sa buhay niya, dapat ganoon din ako. Kung hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan, dapat ganoon din ako. Okay, after nito pupunta tayo sa bagong tayong Quantum Park rides. Tama naman kayo. Hindi ko dapat masyadong dibdibin ang mga nangyayari sa akin. Kung kaya ni Felix ang wala ako sa buhay niya, kakayanin ko din. Sabi nga ni Daddy, kailangan ko maging matatag dahil ako na ang bagong pinuno ng organisasyon. Ani ko sa mahinang tinig. Natuwa naman silang lahat. Si Kuya Jun ay simpleng ngiti ang iginawad sa akin na may paghanga sa kanyang mga mata. Tapusin na natin pagkain natin. Ngayon pala ako makakapunta ng park rides. Masayang ani ng dalawa kong kaibigan. Mabilis namin natapos ang pagkain namin. Maraming bagay ang nagpapaalala sa akin kay Felix pero kailangan ko itong iwaksis sa isipan ko. Tinamaan ako sa sinabi nila na kailanman hindi ako iiyakan ng isang Felix Devant dahil hindi ito marunong umiyak. Nakarating naman agad kami ng Quantum Park. Sobrang laki nito kumpara sa mga nakikita kong park rides. May indoor at may outdoor rides din ito at sa lahat ng ito, ang hinanap ko ay ang horror house. Sabi nila pinagkakaguluhan ng horror house dito dahil talagang binuhusan ng pera kaya akala mo totoo ang dami na makikita mo sa loob. Mahilig kasi ako sa mga horror kaya ito talaga ang gusto kong masubukan dito. Bestie, sa labas pa lang parang nakakatakot na. Ani Andrea na pinaka matatakotin sa amin. Ayan ka na naman eh. Ang duwakang mo talaga Andrea, kaloka ka. Ani Olga na ikinatawa namin. Maraming tao, hindi ko alam kung makakapasok kami. Lumapit si Kuya Jun sa isang crew na nagbabantay sa mga taong papasok sa loob. Nakita namin binulungan niya ito at pagkatapos ay nagkatinginan sila ng kasama niya. Ang binulungan ni Kuya Jun ay may tinawagan sa radyo niya at lumayo sa kinaroroonan namin. Ilang saglit lamang ay bumalik na ito at tinutusan ng 3 crew na papalapit sa kanila na palisin na muna ang mga tao sa paligid. Lahat naman ay nagsikilos kaya napatas ang kilay ko at napatingin ako kay Kuya Jun na nakangising pinagmamasdan na unti-unting pagkawala ng maraming tao sa harapan ng entrance ng horror mansion. Ano sinabi mo sa crew? Tanong ni Sylvia. Sabi ko lang, papasok sa loob ang fiancé ni Felix Devant. Sabi niya itatawagan daw niya si Sir Harold niya. Nandito lang daw sa loob kasama mga kaibigan niya. Ani Kuya Jun kaya napatingin ako sa paligid at hindi na nga nagtagal ay nakakarinig na kami ng mga tilian ng mga babae kaya napalingon ako sa likuran ko. Ayun na pala sila.
Ani Kuya Jun. Nagtilian naman bigla sila Andrea at Olga nang makita sila Harold. Grabe talaga! My gosh! Nalaglag ang panty ko! Ani ng mga kaibigan ko. Natawa ako dahil kahit nababago ang buhay ng mga kaibigan ko, sila pa rin ito. Yun pa rin ang mga ugaling pinapakita nila. Hindi katulad ko na sabi ni Felix ay napakalaki na ng ipinagbago ko. Nandito palang future Mrs. Felix Davant. Nakangising ani Harold. Lahat sila binigyan ako ng halik sa aking pisngi at isang yakap. Buti na lang, wala dito sa Felix. Kung hindi baka natapyas na ang mga nguso natin. Ani naman ni Ivan. Natawa ako ng mahina. Naalala ko noong una ako ipakilala sa kanila ni Felix. Galit na galit noon sa Felix nang bigla nila akong niyakap at hinalikan sa pisngi. Si Henry at si Nathan ay hinawakan sa magkabilang braso sa Felix upang pigilang makalapit sa akin. Nagwawala si Felix noon at pinagbantaang tatapyasin daw niya ang mga nguso ng magkakaibigang ito. Bigla akong napatawa ng mahina nang hindi ko sinasadya, kaya napatingin sila sa akin. Beth, bigla mong naalala ang pangyayaring yun, no? Ani Roger, tuluyan ako natawa at tumango ako sa kanila. Nauwi tuloy kami sa malakas na tawanan. Tumunog ang telepono ni Harold at napatingin siya sa akin. Sa mga titig niya sa akin ay parabang nahuhulaan kung may alam na siya tungkol sa nangyayari sa amin ni Felix. Sinagot niya ang telepono niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Yes? I know. Anya nang sinagot niya ang tawag. No worries, ako na bahala sa kanila dito. Ani pa niya na sa akin nakatingin. Yeah, whatever. Dinilaan namin ang buong mukha. Natawa ako dahil pakiramdam ko'y alam ko na kung anong pinag-uusapan nila at kung sinong tumawag sa kanila. Napatingin ako sa mga kaibigan niya nang malakas na silang tumatawa. Si Sylvia man ay tumatawa pero ako'y tumahimik lamang at wala na akong kakibo-kibo. Di bumalik ka dito. Gawin mo at magtatago kami. Ngayon ay natatawa na rin ako. Napapailing na lamang ako dahil sa mga pinagsasasabi ni Harold. Pero sa isang banda ay nakakaramdam ako ng kilig dahil kahit hindi nila sabihin ko sinong kausap nila ay alam ko namang si Felix ito. Marahil ay tinawagan ito ni Harold nang malaman niya na nandito kami. Napapangiti ako dahil kahit alam kong galit siya sa akin ay nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal niya mula sa malayo. Ngayon ay mas lalo kong naisip na walang dahilan upang maging malungkot ako. Alam kong mahal ako ni Felix at galit lamang siya ngayon dahil sa mga nagawa ko. Mag-enjoy lang kayo at habang nandito kayo ay sasamahan namin kayo. Baka may magwala sa galit kapag pinabayaan namin kayo dito. Wika ni Harold sabay kindat sa akin. Isang ngiti naman ang gumuhit sa aking labi at pagkatapos ay giniya na nila kami sa loob ng horror mansion. Ivan, sigurado ka ba na papasok ka dyan? Huling pasok mo dyan, munti ka na namin isugod sa ospital Kala namin na natake ka sa puso. Wika ni Jerome na malakas na tumatawa. Maging kami hindi na napigilan pa ang pagtawa. Akalain mo yun, maging sila na gumawa ng disenyo nito'y nagagawang matakot sa loob. Paano pa kaya kami? Gago, pinakain lang ako noon na hindi akma sa sikmura ko kaya namutla ako. Depensa ni Ivan. Nalunok niya ang itlog niya ng araw na iyon. Malakas na pangaasar naman ni Roger na maging kami napatawa na ng malakas. Tarantado! Galit na ani Ivan pero natawa na rin siya sa tinuran ni Roger. Naku bestie, ayoko na yatang pumasok sa loob. Baka kung kaninong itlog ang malunok ko. Bulong na ani Andrea na ikinatawa naming lahat. Bahala na. Tingnan na lang natin kung totoo mga balita na sobrang nakakatakot talaga sa loob nito. Ngayon natin malalaman ang totoo sa mga sinasabi nila. Ani ko at masaya na kaming pumasok sa loob. Felix Personal Voice. Nandito kami ngayon sa opisina ko dito sa France. Hinihintay ko ang pagdating ng mga kaibigan ko dahil may ipinag-utos ako sa kanila. Ilang araw na rin kami dito. Lagi din kaming nakikita ni Robert dahil may mga inaasikaso kami tungkol sa mga sindikatong kumakalaban sa kanila. Ngayon naman ay hinihintay ko dito si Eugene Fern. Kadarating lang nila dito sa France kagabi at may kailangan ako ipasikaso sa kanila. Kailangan na nilang kumilos upang alamin kung sino talaga ang taong kumakalaban sa mga Andrade. Ang mga taong gustong manakit kay Colleen. Ilang araw na rin akong tinatawagan ni Colleen pero isa man sa tawag niya ay hindi ko pa rin sinasagot hanggang ngayon. Tinawagan naman ako ng kanyang ama kaninang umaga kaya narinig ko ang boses niya sa background. Hindi ko naman siya pinansin at kahit noong ibinigay ng kanyang ama sa kanya ang telepono ay hindi ako nagsalita at binabaan ko na lamang siya.
Wala pa ako sa mood na makipag-usap sa kanya. Alam kong nasasaktan siya ngayon, ganun din naman ako. Iba lang talaga ang way ko ng pag-handle ng mga problema. Hindi kasi ako iyakin. Sa totoo lang ay wala pa akong iniyakan na kahit na sinong babae. Hindi ko nga alam kung may kakayanan ba akong umiyak dahil kahit noon hindi talaga ako umiiyak. Kahit nung bata pa ako, kapag tinutokso ako ng mga nakakalaro ko, salip na umiyak ako at mapikon, ibinababa ko lang ang short ko at ipinapakita ko sa mga babaeng umaayaw sa akin kung gaano kalaki ang bulate ko. Kapag lalaki naman ang umaaway sa akin, kahit noon pa lang ay nambabasag na talaga ako ng mukha. Hindi katulad ni Harold, Henry at Hendrix noon, umiiyak at nagsusumbong sa mga ama namin. Kaya nga habang lumalaki kami noon ay ako ang nagiging tagapagtanggol nila. Hindi mo pa rin ba kinakausap si Princess Ellie? Tanong ni Henry. Kasama ko siya ngayon dito pero mamaya aalis din siya dahil may pinapalakad ako sa kanya. Wala pang dahilan para magkausap kami. Pero kakausapin ko din naman siya. Sa ngayon ay may importante tayong dapat na pagtuunan ng pansin. Mas makakakilos ako na maayos kung wala siya sa tabi ko. Ayoko mas maging komplikado ang lahat kaya't hanggat maaari ay mas mabuti na mga magulang niya ngayon ang kasama niya. May mga mata naman tayo doon na nagbabantay sa kanya kaya hindi naman ako nag-aalala. Ani ko sa pinsan ko. Ayoko rin naman kasi mapahamak siya dahil nagiging pasaway siya. Hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero kung mga magulang niya ang kasama niya, mas mapapalagay ako dahil hindi niya sinusuway ang mga ito. Nasa ibaba na si Eugene. Ani naman ni Nathan kaya inutusan ko siya na salubungin ng aking kapwa. Inutusan naman ni Henry ang secretary ko na umorder ng makakain para sa amin lahat. Hindi naman nagtagal ay bumukas na ang makapal na pinto ang salamin at nakangiting Eugene ang iniluwan nito. Magandang umaga, King Venu. Anya na tinanguan ko ng bahagya. Inilahad ng kamay ko ang upuang nasa harapan ng aking office table. Gusto kong alamin ninyo ang tungkol dito. Wika ko sabay lapag na isang folder na itim sa ibabaw ng aking office table. Mabilis naman niya itong kinuha at napakunot ang noon niya nang humantad sa kanya ang mga larawan ng isang lalaki na may tattoo sa likod ng tenga. This tattoo is familiar to me. I just don't remember when and where I saw it. Anya, nakita ko na rin ang tattoo na iyan. Pero hanggang ngayon ay pilit ko inaalala kung kanino ko nakita yan. Sa dami ng taon na nakakasalumuha ko, ay hindi ko na maalala pa kung ano-ano ang mga tattoo nila. Pero yung isang yan, sigurado ako na nakita ko na yan noon pa. Wika ko naman. Nakatitig lamang si Eugene sa mga larawang binigay ko sa kanya. Anong atraso nito sa'yo? Tanong niya. Sila lang naman ang mga taong nagnanais na saktan si Princess Ellie. Nandito ko ngayon upang hanapin ang organisasyon o grupo ng may hawak ng simbolong iyan. Huwag mo akong bibiguin, Eugene. Ani ko na titig sa kanya. Makakaasa ka na gagawin namin ang lahat upang malaman namin kung sino ang mga taong nasa likod ng simbolong ito. Ani naman niya. Tumango ako sa kanya at simpleng ngumiti. Ako pa lang bang inutusan mo tungkol dito? Anya, umiling naman ako at muli ako nagsalita. Mamayang gabi ay darating si Trans at saka ko pa lamang siya kakausapin tungkol dito. Nakausap ko na si Robert at nagsisimula na siyang kumilos. Inaasahan ko na sa lalong madaling panahon ay mabibigyan ninyo ako ng kasagutan. Wika ko habang si Eugene ay titig na titig pa rin sa larawang hawak niya. Tom, pilit ko inaalala kung saan ko ba nakita ang tattoo na ito. Nakita ko na ito at hindi ako maaaring magkamali. Huwag kang mag-alala dahil paglabas namin ng opisina mong ito ay magsisimula ng kumilos sa mga tauhan ko. Anya, anyway King Venom, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari noong gabi ng aking kaarawan. Anya sa bayukod ng bahagya ng kanyang ulo. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin, Eugene? Ikaw ba ang sumampal sa akin ng gabing iyon? Ikaw ba ang ayaw magpakasal sa isang walang kwentang tao na katulad ko? Balak mo ba akong pakasalan? Wika akong seryoso na nakatitig lamang sa kanya. Bigla na lamang natawa ang mga kaibigan ko na akala mo ba ay nabilaukan pa sila ng mga pagkain kinakain nila ngayon. Halos hindi niya malaman ang kanyang sasabihin sa akin kaya pinutol ko na kung ano man ang nais niyang sabihin sa akin. Sorry, pero lungga ang pinapasok ko. Hindi ako nakikipag-espadahan. Malalakas na tawa ang maririnig sa loob ng aking silid. Seryoso lamang ako nakatitig kay Eugene na halos nalunok na yata ang dila at hindi na makapagsalita. Ang mga kaibigan naman niya ay halos hindi makatingin sa akin. Bigla akong tumayo na ikinagulat ni Eugene at pagkatapos ay tumawa ako ng malakas na ikinagulat naman niya. Tom, Eugene, nagbibiro lang ako dahil masyado ka seryoso. Wika ko, sabay tawa ko ng malakas. Napakamot naman siya ng kanyang ulo at nagsimula na ring matawa. Tinakot mo naman ang The White Wolf? Pagbibiro ni Henry.
Lumapit ako kay Eugene at tinapi ko siya sa kanyang balikat. Huwag mong intindihin ang nangyari ng gabing iyon. Wala kang kasalanan, kaya hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ani ko at iginiya ko naman sila sa bilog na table na puno ng pagkain. Tawagin mo ang mga kasama mo at kumain muna tayo dito. Ani ko at tumango naman siya. Naging maayos naman ang pagkipag-usap ko kay Eugene. Mamayang gabi ay pupunta naman sa mansyon ko sa Trends. Mainit ang ulo ko kaya siguraduhin niya lang na hindi niya kasama si Caro at baka magulpi ko ang dati kong kaibigan na iyon. Ilang oras din nagtagal dito sa opisina ko sila Eugene dahil may mga negosyo din kaming pinag-usapan at bago sila umalis ay nagkapirmahan kami ng kontrata sa harapan ng abogado ko. Pagkaalis nila ay umalis na rin si Henry kasama si Jamie at si Calvin. Kami nila Nathan ang natira dito sa opisina ko. Si John naman ay kasama si Robert dahil may pinasikaso ako sa kanila. Anong oras ba dating mamaya na Trends? Tanong ni Lian. Bakit? Huwag mo sabihin na gusto mo sa Trends. Ang alam ko ay may binabahay na lalaki iyon. Baka nga kasal na sila. Wika ko nang may panunukso kay Lian. Pasalamat ka Felix, ikaw si King Venom. Kung hindi, kanina kapag umagapang sa sahig. Wika niya kaya natatawa na lamang ako at napapailing. Pagkatapos ng maghapon ko dito ay gumayak na rin kami at umuwi sa mansyon ko. Mamaya ay darating sila Trends kaya kailangan ko utusan ng mga kasambahay ko na maganda para sa isang masaganang hapunan. Simon, kayo sumundo kay Trends sa airport mamaya. Sa mansyon ko na ninyo sila dadalhin upang makausap ko agad sila. Ani ko at tumango naman siya. Lumabas kami ng aking opisina at inutusan ko na rin ang aking secretary na umuwi na dahil hindi na kami babalik pa dito mamaya. Nakarating kami ng aking mansyon. Pagkatapos ko mag-utos ay dumiretso na agad ako sa aking silid upang maligo at magpahinga. Pagod ang katawan at isipan ko kaya mas makabubuti kung magpapahinga muna ako. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang mga mensaheng pumapasok kanina. Napabuntong hininga ako nang makita kong galing lahat ng mga ito kay Colleen. Alam kong galit ka sa akin. Alam ko na mahirap patawarin ang mga nagawa ko sa'yo. Pero sana na may bigyan mo ako ng isang pagkakataon na itama ko ang mga nagawa kong mali. Sa totoo lang ay unti-unti kong nare-realize sa mga sinasabi mo sa akin na lumalaki ng ulo ko. Sabi nga ng kaibigan ko, huwag daw akong padaig sa karangyang tinatamasa ko ngayon. Dahil iba pa rin ang taong may pagpapakumbaba at marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi naman ako mapagmataas na tao. Ako pa rin ito, Felix. Siguro ngay may mga pagbabago pero hindi naman siguro napakalaki. Sana ibigyan mo ako ng pagkakataon na makausap kang muli. Mahal na mahal kita. Mahabang mensahe niya sa akin. Kumain ka na ba? Huwag kang papagutom. Alam mo naman na masama sa katawan ng tao na papalipas ng gutom. Mensahe din niya. I miss you so much, mahal ko. Pagbalik mo dito, kugulpin talaga kita kasi tinitiis mo ako. Natawa naman ako sa mensahe niyang ito. Oo naman, ang ganda ng pagkakangiti natin dyan ah. Mapang-asar, naani ni Ita na bigla na lamang pumasok sa loob ng aking silid at pagkatapos ay nilundag ako sa kama. Umalis ka nga't baka masipa kita, buwisit ka. Ani ko na naiinis. Tawa lang siya at pilit na inaagaw ang telepono sa kamay ko. Patingin lang, gusto kong makita kung bakit ganun kagandang pagkakangiti mo. Anya, isang siko binigay ko sa tagiliran niya kaya halos mamilipit siya sa sakit. Tarantado ka talaga, ang sakit. Sigaw niya pero tinaasan ko lang siya ng dalawa kong kilay. Si Princess Ellie bang kausap mo? Tanong niya. Ito talagang gagong ito ay chismoso pa yata. Wala akong kausap. Umalis ka na nga't baka sipain kitang palabas ng aking silid. Gusto kong maligo at magpahinga. Kapag dumating sila Trends ay huwag niyo akong gigisingin. Hintayin niyo akong kusang magising. Ani ko, tumayo ako at nagtungo na ako ng banyo. Tumayo naman si Nathan at naglakad patungo sa beranda ng aking silid na may bit-bit na bota ng alak. Bilisan mo dyan dahil iinom tayong dalawa. Gusto sana kitang kausapin tungkol kay Danica. Anya, napalingon akong bigla sa kanya at napakunot ang noo ko. Naalala mo na ba kung paano kayong nagkita sa asyenda ni Evan? Tanong ko. Natawa siya ng mahina at napailing. Wala. Nagtataka nga ako dahil sa lahat ng nalaman ko sa mga sinabi ninyo at isa man ay wala akong maalala. Anya, tumango ako at nagtuloy na ako sa banyo. Sige, hintayin mo ako. Pagtapos ko maligo ay iinom tayo. Ani ko. Tumingin siya sa akin habang binubuksan ang sliding door patungo sa aking veranda. Bilisan mo. Ang tagal mo lang maligo. Dag mo pang babae. Inis na Anya, kaya natawa na lamang ako. Maghintay ka, since ikaw naman may kailangan sa akin. Puro kayo sakit ng ulo. Lahat kayo. Wala nang itulak kabigin sa inyo.
Ko sabay tawa ko nang malakas at tuluyan na akong pumasok sa banyo. Pagkapasok ko ng banyo ay napaupo ako sa takip ng toilet bowl. Huminga ako ng malalim dahil hindi na nawala sa isipan ko si Colleen. Kahit humihingi siya ng sorry, lumilitaw pa. What? Sige, ipaparedy ko lang ang private jet para makabalik agad kami ng Pilipinas. Sa darating na Friday pa naman importante kong meeting dito kaya pwede pa akong pumunta dyan sa Pilipinas. Total Saturday pa lang naman ngayon. Pagka-ready ng private plane ay tatawagan agad kita upang malaman mo na paalis na kami dito. Ani ko kay Harold sa kabilang linya habang kausap ko siya ngayon sa telepono. May malaking problema sa ipinapatayo kong mall na nasa harapan ng kanilang Quantum Village II at kailangan daw na ako ang nanduroon dahil pagkatapos namin mag-usap ay tinawagan ko naman ang piloto ko at ang nangangasiwa ng pag-aayos ng papel ng private jet ko sa tuwing may lakad ako. Matapos kong kausapin ng mga taong kailangan ko ay nagtungo naman ako sa aking silid upang mag-empake. Totoo bang babalik tayo ngayon ng Pilipinas? Ani Henry. Tinawagan ko ng piloto natin at ang tauhan ko upang ayusin ang mga papeles upang makalipad din tayo agad. Tawagan mo na sila, Simon, at nang makapaganda na sila. Nasaan ba ang mga yan at kagabi pa sila hindi umuwi? Ani ko. Nag-club sila kagabi. Inumaga sa club kaya doon na sila natulog sa VIP room. May mga babae mga gago. Ani Henry na natatawa. Napapailing na lamang ako sa kanila. Hindi ko man lamang nalaman na umalis pala sila kagabi. Basta nagising na lamang ako na sinabi ng kasambahay ko na hindi sila umuwi kagabi. Lumipas pa ang 4 na oras at naayos na rin ang mga dokumento namin sa paglipad. Hindi rin nagtagal at nasa himpapawid na rin kami. Bakit hindi naasikaso ni Harold ang mall mo? Ani James. Gago, ano naman magiging papel niya sa mall na iyon ipag-aari yun ni Felix? Gago ka ba? Ani Henry na ikinatawa nilang lahat. Makagago ka, Henry. Makakala mo kahit pinsan mo yung leader natin hindi kita papatulan. Inis na Ani James. Tahimik lamang ako at nakikinig sa kanila. Nandirito kaming muli sa silid ko at nakaupo lamang sila sa mga upuan habang nakasuot ang mga seatbelt namin dahil sa turbulence na nararanasan namin. Ang gago naman kasi ng tanong mo. Sa tingin mo ba pauwi ni Harold si Felix kung kaya naman pala niyang resolbahin ang problemang iyon? Manghihiram ka lang kasi ng utak sa lamok pa. Pangasar pang lalo ni Harold. Tinanggal ni James ang seatbelt niya pero pinigilan ko sila. Enough! Malakas kong sigaw kaya muling bumalik si James sa kinaupan niya at muli kinabit ang kanyang seatbelt. Tahimik lamang ako. Batid ko na ngayon pa lang ay alam na ni Colleen na pabalik na kami ng Pilipinas dahil naitawag ko na ito kay Lolo. Sigurado akong nakausap na niya ang ama ni Colleen. Kilala ko si Lolo. Galit siya sa ginawa sa akin ni Colleen pero alam ko umaasa pa rin siya na pakakasalan ko ang anak ng mga Andrade upang maisakatuparan ang pagsasanib puwersa ng dalawang organisasyon. Nang matapos ang turbulence ay tinanggal ko na ang seatbelt ko at nahiga ako sa aking kama. Pinikit ko agad ang aking mga mata dahil nagsisimula ng sumakit ang sentido ko. Nararamdaman ko ang pamimigat ng talukap ng aking mga mata kaya hinayaan ko ang sarili ko na makatulog na lamang dahil mahaba ang biyahe namin. Malakas na yugyug sa aking katawan ang gumising sa akin. Napabangon ako nang makita ko si Henry at si Simon na nakatayo sa gilid ng kama. Umupo ka na't malapit na maglanding aeroplano. Ani ng pinsan ko. Napatingin ako sa bukas na bintana at nakita ko nga na malapit na kami lumapag kaya mabilis akong umupo sa upuan at kinabit ko ang seatbelt. Hindi naman nagtagal ay tuluyan nang nakalapag ang aeroplano at pagtingin ko ay maliwanag sa labas. Napatingin ako sa aking orasang pambisig at mag-aalas 10 na ng umaga, Philippine time. Tinanggal ko ang aking seatbelt at nagpainat-inat pa ako dahil parang ang sakit ng likod ko at pakiramdam ko'y kulang pa ako sa tulog. Naghihintay na ang sasakyan natin sa labas. I'm not sure kung nasa labas din si Harold. Ani, Henry, isa-isa na kami lumabas ng eroplano at nakita nga namin ang mga tauhan namin na naghihintay lamang sa amin kasama nga si Harold at Ivan. Napakamot ako ng ulo dahil nandito na naman ang makulit na ito. Bakit ka nandito? Inis na tanong ni John sa kapatid niya. Namiss na kita, kuya. Pasalubong ko, huwag mong kakalimutan. Pangiinis ni Ivan. Bala ng baril, gusto mo? Inis din niyang sagot kaya nagkatawanan na silang lahat. Bigla naman akong niyakap ni Ivan na may malaking pagkakangiti at tinapik pa ako sa aking likod. Inalagaan namin. Sinigurado namin na hindi siya matatakot sa mga rides. Wika ni Ivan kaya napatingin akong bigla sa mga kaibigan ko. Nakakunot naman ang mga noo nila nakatitig sa akin at pilit inuunawang ibig sabihin ni Ivan. Okay, mabuti naman naalagaan mo yung aso na napulot ninyo. Ani ko at hindi ko malaman kung bakit aso ang unang pumasok sa isipan ko.
Aso? Anong aso bang pinagsasasabi mo, ha? Nagtatakang ani Ivan. Kinindatan ko siya pero kumunot lamang ang noo niya dahil hindi niya nauunawa ng ibig ko ipahiwatig. Sino bang inlagaan niyo at siniguradong hindi matatakot sa rides? Tanong ni Henry na hindi inaalis ang tingin sa akin. Si Colleen. Sagot niya kaya napabuntong hininga ako at halos tumirik ang mata ko sa kaka-roll eyes dahil akala ko talaga ay matalino itong si Ivan na ito pero ito pala ang literal na nanghiram ng utak sa lamok. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa kanilang lahat habang si Ivan ay naguguluhan. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Ha? Harold? Inis kong tanong sa pinsan ko. Napangisi naman si Harold at umiling-iling. Wala palang pakialam ha? Ani Calvin habang tumatawa ng malakas. Mas lalo tuloy ako nakakaramdam ng pagkainis. Padabog ako sumakay ng sasakyan at mabilis ko itong kinandado upang hindi makapasok sila Henry. Inutusan ko agad ang driver na umalis na agad. Marami namang sasakyan ang sumundo sa amin kaya bahala na sila kung saan nila gustong sumakay. Kago ka Felix! Buksan mong pinto! Malakas na sigaw ni Henry pero kumuway lang ako ng paalam sa kanila at isang malaking ngis ang pinakawalan ko at tuluyan ng umabante ang sasakyan. Lahat naman sila nagmamadaling nagsisakayan sa mga sasakyang naghihintay sa amin at mabilis na sumunod sa amin. Nakarating kami lahat sa Devon State at pagbaba ko pa lamang ay isang suntok na mahina sa tagiliran ko ang ibinigay ni Henry. Alam mo na hindi ka pwedeng umalis nang hindi ako kasama, hindi ba? Galit niyang ani. Sinukbit ko na lamang ang aking braso sa kanyang balikat at natawa ako ng malakas. Pagkapasok namin sa loob ng mansyon ay isang mensahe agad ang natanggap ko. Napakunot noo ko dahil mensahe ito ni Colleen. Magpahinga ka muna. Huwag ka muna magtrabaho dahil kadarating mo pa lang. Kumain ka na rin muna dahil hindi ka masyadong kumakain kapag nasa loob ka ng eroplano. Napatingin ako sa mga tauhan ko kung sino ba ang nag-update kay Colleen. Napakunot noo ako habang nakatitig ako kay Lian. Dahan-dahan akong lumalapit sa kanya habang siya naman ay dahan-dahan namang umaatras palayo sa akin. Teka lang, uuwi muna ako. Pinapatawag ako ng nanay ko. Ani Lian at kumaripas na ng takbo palabas ng aking mansyon. Lian, bumalik ka dito! Malakas kong sigaw. Paglalaba ko kay nanay! Malakas niyang sigaw. Tawa lamang ng tawa mga kasama namin habang ako'y naiinis. Sinabi ko naman na sa kanila kanina na kung maaari lamang ay wag na ipaalam pa kay Colleen na babalik kami dito at mananatili ng ilang araw. Pero itong si Lian na hindi talaga mapigilang hindi mag-report kay Colleen. Kapag nagbalik siya dito mamaya ay tatalupan ko talaga siya ng buhay. Inaasahan ko na si Lolo ang magbabalita sa kanila pero nagkamali ako. Iba talaga kapag mga babae ang kalaban ko, puro chismosa. Wala ka na magagawa pa kay Lian. Alam mo naman na masyado siyang napalapit kay Colleen. Ani Jamie, totoo ang sinabi niya dahil nag-iisang anak lang si Lian ay nangangarap siya na magkaroon ng isang kapatid na babae at kay Colleen niya ito nakita. Kaya nga sa tuwing may labanan kami ay siya nagpipresenta na alalay kay Colleen. Pero syempre hindi ako pumapayag. Ako ang mapapangasawa, dapat ako ang magbabantay at magpoprotekta sa kanya. Kapag bubalik yan, mamaya, sabihan agad ninyo ako dahil itatali ko yan sa labas at papakain ko ng buhay sa mga langgam. Ani ko at tuluyan ako umakyat sa itaas upang makaligo. Hihintayin kita dito, pinsan. Kami na ni Evan ang sasama sa isa location. Gusto ko makita mo ang naging damage sa third floor ng ginagawang mall mo. Ani Harold, magpaluto ko muna dyan ng pananghalian dahil nagugutom ako. Siguradong gutom din na yung mga yan. Kaya kakain muna tayo bago tayo tumungo sa site. Ani ko tuluyan ako umakyat sa itaas. Pagkapasok ko sa aking silid ay naupo muna ako sa kama ko. Kinuha ko ang telepono sa bulsa ko at binasa ko muli ang mensahe sa akin ni Colleen. Napangiti naman ako at pagkatapos ay muli ko itong pinatay at nagtungo na ako ng banyo. 30 oras lamang ang ginugol ko sa paliligo at nakapagbihis na rin ako ng mas komportableng damit. Isang gray na v-neck t-shirt ang suot ko na pinaresan ko na isang cargo pants na kulay itim at black na rubber shoes. Bumaba na ako sa unang palapag dahil kanina pa talaga ako nakakaramdam ng matinding gutom. Nakaluto na ba? Nagugutom na talaga ako. Ani ko sabay ngisi ko. Ikaw na lang hinihintay. Ani Henry. Biglang natahimik ang lahat kaya naman nagsalubong ang dalawang makakapal kong kilay. Lahat sila'y nakatingin sa isang direksyon kaya naman napalingon na rin ako. Ang ngiti sa aking labi unti-unting naglaho nang makita ko na nakatayo si Colleen sa malawak na silid tanggapan habang nasa likuran naman niya sila Sylvia. What are you doing here? Malamig kong ani sa kanya. Can we talk in private, please? Anya pero umiling ako. May mga lakad kami na yun dahil kailangan pa namin bumalik ng France.
Saka na lang tayo mag-usap kapag hindi na ako masyadong busy. Please, Colleen. Hindi to ang oras para sa drama. Ano ko nang walang kakurap-kurap na nakatingin sa kanyang mukha. Drama lang ba? Para sa iyo ang pagpunta ko dito? Miss na miss na kita, Felix. Hindi ba sapat na nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo? Ganoon ba talaga kalaki ang kasalanang nagawa ko sa'yo kaya hindi mo ako kayang patawarin? Mahal na mahal kita, Felix, at nandito ako ngayon sa harapan mo. Nagpapakababa upang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Pakinggan mo naman ako, please. Para na ako masisiraan ng ulo dahil sa kakaisip ko sa'yo. Mahaba niyang wika habang patuloy lamang sa paglandas ang kanyang mga luha. Huminga ako ng malalim at napapailing ako. Kakausapin kita bago ako bumalik ng France. Kumain na lang muna kayo dito at sumabay kayo sa amin. Ayoko muna pag-usapan ng tungkol dyan dahil marami pa ako mga problemang kinakaharap. Wika ko. Inutusan ko naman sila Henry na igiya na sila sa mahabang hapagkainan sa dining area. Hindi naman kumikilos si Colleen at nakatitig lamang siya sa akin. Naglakad akong palapit sa kanya at kinuha ko ang kamay niya. Iginiya ko siya sa dining area at inalalayan ko siyang makaupo. Umupo naman ako sa kabilang upuan na nakaharap sa kanya. Pinagsando ko siya ng pagkain at ganoon din ang ginawa ko sa plato ko. Nagsimula kaming kumain at ang lahat ay tahimik lamang. Kahit sila Henry ay hindi na nagsasalita pa. Napatingin ako kay Alba na litong-lito sa mga nangyayari. Hindi naman ako kumikibo at nagpatuloy na lamang ako sa aking pagkain.